Ang title po, ng ating pag-aaral ngayon ay si Yahweh ang mananaig. Mananaig si Yahweh sa pamamagitan ni Elias. Ito po ay nasa 1 Kings chapter 17 to 19. May 5 bagay po tayo na titignan dito sa 3 kabanata ng 1 Kings, kung saan yung katagumpayan o pananaig ng ating Panginoon sa kultura na pinangingibabawan ng kasamaan. Dahil po ang Israel ng panahon na yon ay pinaghaharian ng napakasasamang hari at reyna. Walang iba kundi si Ahab at si Jezebel. Pero dahil nga po ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, siya pa rin ang nanaig. Ito, may 5 pagkakataon po ako na itatala dito sa pag-aaral natin. Pakita po yung kapangyarihan ng Diyos. Okay? Una po, ito ay sa pamamagitan ni Elias. Ginamit lamang po ng Diyos si Elias sa mga bagay na ito. No? Yung una po ay si Elias ay may matibay na paninindigan. Sabi dito sa chapter 17 verse 1, si Elias ay isang propetang taga-Tisbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. Hindi uulan ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggang hindi ko sinasabi. Ganun na lamang po yung paninindigan, yung conviction ni Elias na sabihin dito sa may iba pang term ng Tagalog sa masamang hari sa salbahing hari basta sa masamang hari na si Ahab. Ganun na lang katapang, katibay ang loob ni Elias na sabihin sa kanya ito, hindi uulan, hindi magkakaroon ng hamog sa Israel hanggat hindi ko sinasabi. Bakit ganun na lamang siya katapang? Bakit ganun na lamang yung kanyang conviction? Kasi isang dahilan lang. Ang sabi niya, si Yahweh. Si Yahweh ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran. God in whom I stand. Ito'y binibitawan kong parusa sa inyo. Nang ganun, ano? Ito yung mangyayari sa Israel. Hindi uulan hanggat di ko sinasabi. Sino ba naman si Elias? Meron bang dito wala siyang introduction eh. Sinabi lang si Elias na taga Tisbe, Gilead. Tapos humarap siya sa hari. Ang sabi niya, hindi uulan. Dahil kay Yahweh, ang Diyos na buhay ng Israel na aking pinaglilingkuran. Pangalawa po, malasakit. Isang pagkakataon naman po na pagkatapos po kasing sabihin ni Elias ito sa hari, siya ay umalis. Una po, nagtago siya. Pinalis siya ng Diyos at pinapunta siya dun sa isang lugar kung saan ang magpapakain sa kanya at pag-aalaga sa kanyang mga ibon. Ibigyan siya ng karne, tinapay, tapos yung tubig na iinumin niya ay nandun sa batis. Tapos dumating nga yung naubos na yung tubig dahil hindi umuulan, sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka. So, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang byuda na magpapakain sa iyo doon. So, nung nagpunta siya doon sa lugar na yon, may nakita siyang isang balo. Ang sabi niya, pwede ba ako makiinom? Tapos nung kukuha na ng inumin yung babae, sabi niya, pwede mo na rin ba akong bigyan ng tinapay? Sabi niya, wala po akong tinapay. Ang meron ako dito, kaunting harina, kaunting langis, at ito, nag-iipon ako ng mga kahoy, at nang sa gayon, mailuto ko yung kakaunting harina at langis, nang sa ganon, makakain kami mag-ina, pagkatapos ay mamatay na kami. Kasi ito na lang yung meron siya, last na ito.
mauubos na ang kanyang pagkain, hindi na sila makakakain pa, mamamatay na sila dahil yun na lang ang last na mayroon siya. Pero ang sabi sa kanya ni Elias, pero gawin mo na yan. Sabihin, gawin mo, pero bigyan mo muna ako ng tinapay. Parang, ang hirap ano? sinabi ng anong babae, wala na nga kami eh. Ito na lang eh. Tapos, parang, uling kain na namin ito, mamamatay na kami. Uunahin pa bakit ang bigyan ng tinapay? Pero, ang sabi ni Elias, sapagkat ganito ang sabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina o harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang takdang araw na papatakin ni Yahweh ang ulan. At ganun nga po ang nangyari. May milagrong nangyari na sila lang tatlo ang nakakaalam. Yung balo, yung anak niya, at si Elias. Nakakain sila ng maraming araw kasi pinangako ng Diyos na hindi mauubos ang harina, hindi matutuyo ang langis. At dumaan ng maraming araw sila ay nakakain. Naligtas sa kamatayan ang kanyang, yung sambahayan na yon, yung mag-ina, naligtas sila. Pangatlo, masidhing manalangin. Ito naman po dahil pag dumating ang araw na andun pa rin siya sa bahay ng mag-ina, no? Nagkaroon ng sakit yung bata. Sa kanyang pagkakasakit, siya ay namatay, no? Andito ito sa verse 17. Hindi nagtagal at nagkasakit ang anak ng byuda, lumubha ang sakit ng bata hanggang sa ito'y mamatay. Kaya sinabi ng babae kay Elias, anong ikinagagalit nyo sa akin, lingkod ng Diyos? Naparito po ba kayo upang sumbatan ako sa aking mga kasalanan at patayin ang aking anak? Parang inaano ng babae, kaya ka ba naparito? Para ipamukha sa akin kung gaano ako kasalanan o yung mga kasalanan ng aking nagawa. Tapos ito ang epekto, ito yung pataparusahan ko, mamamatay ang aking anak. Kaya ang sabi ni Elias, akin na ang bata. Tapos dinala niya yung bata doon sa kwarto at siya ay nanalangin. No, ito yung kanyang panalangin. Observe niyo yung panalangin niya, no? Yahweh, aking Diyos, ito ba ang igaganti mo sa babaeng nagmagandang loob sa akin? Tapos 3 beses siyang dumapa doon sa bata. Patuloy siyang nanalangin, Yahweh, aking Diyos, hinihiling ko pong muli ninyong buhayin ang batang ito. Dininig ni Yahweh ang dalangin ni Elias at muling nabuhay ang bata. Pansinin niyo yung prayer ni Elias, ano? Yahweh, aking Diyos, ito ba ang inyong igaganti sa babaeng nagmagandang loob sa akin? Yung panalangin po ni Elias, nagpakatotoo siya sa kanyang saloobin. Hindi niya tinago yung kanyang damdamin. Ganyan po dapat tayong manalangin. Bakit? Alam naman po ng Diyos yung nasa kaibuturan ng puso natin eh. Di ba mismo si David, sa mga halimbawa ng panalangin niya, yung kanyang mga hinay, yung kanyang mga iyak, minsan yung kanyang mga disappointments, sinasabi niya sa Diyos sa kanyang prayers. Si Job, ganun din. Kaya tayo mga kapatid, dapat pag manalangin tayo, ibigay natin sa Diyos ang lahat. Kung galit tayo, sabihin natin sa Panginoon na nagagalit tayo. Sabihin natin ito yung talagang nasa laman ng puso natin sa ating pananalangin. Kasi kung si Elias tinatago niya pa yung damdamin niya, pwede naman niya sabihin, Panginoon ko, Diyos ko, Yahweh, buhayin niyo po ang batang ito, ibalik niyo ang buhay sa kanya. Pero sinabi niya, ito po ba ang igaganti niyo sa babaeng nagmagandang loob sa akin, na patuloyin ako sa kanilang sambahayan? No? Ganun po makapangyarihan yung panalangin ni Elias. At tayo po, maging magandang halimbawa po sa atin ito, no, kapag tayo nananalangin. Ibigay po natin sa Panginoon. Kaya nga, di ba, sabi, ang sinasabi ng iba, when you pray, you cry it out to the Lord. Sabihin mo lahat sa Kanya. Dahil siya lamang po yung
mainam na makikinig sa atin. Besides, ang Diyos lamang po ang makakatugon sa ating mga panalangin. Okay? Pang-apat, matapang sa harap ng kasamaan. Ito pong eksena na to sa sa chapter 18 po, ito ay isa sa mga pinakapopular na pangyayari sa Old Testament kung saan nagkaroon na parang contest, no? Parang may showdown. Nung humarap po si Elias kay Haring Ahab, sabi niya, tipunin ninyo ang buong Israel at ang 450 propeta ni Baal at 400 propeta ni Asherah na pinapakain ni Jezebel at magtutuos kami sa bundok ng Carmel. Okay. Si Jezebel po, yung makapangyarihang reyna ng Israel, karamihan po sa mga leaders, ano po, yung babae yung matapang talaga. Di ba sino pa yung umabot ng panahon ni Marcos? Di ba inabot natin ang kapanahonan ni Marcos? Sinong matapang? Si Imelda, di ba? Kamain ni si Ma'am Imelda, Mother Imelda. Biro lang. Si Imelda po, the iron butterfly. Sa ibang bansa din, yung babae, no? Dito sa kaso ni Elias, sa panahon niya dun sa paghahari ni Ahab at saka ni Jezebel, si Jezebel yung matapang. Pinagpapapatay niya nga yung mga propeta, mga tunay na propeta ng Diyos eh. Ang natirang mga propeta, yung propeta ni Baal, propeta ni Asherah. Sabi ni Elias, 450 kay Baal, 400 kay Asherah. Hinamon niya, magharap tayo sa bundok. Pakikita sa kanila kung sino ang tunay na Diyos. Kaya meron siyang hamon sa mga tao. Sabi niya, lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin nyo. Kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Ang response ng mga tao, wala. Hindi sila umimik. Ang Israel ay pinag-aharian ni Ahab at ni Jezebel na walang pagkilala sa tunay na Diyos ng Israel. Ang kanilang Diyos ay si Baal, si Asherah. Kaya ultimo yung mga tao, ganun din yung naging sitwasyon. Ganun din yung kanilang kalagayan. Dumating na nga yung araw na nagharap sila sa bundok, sa Mount Carmel. Sabi niya, magdala kayo ng 2 toro. Isa sa mga propeta ni Baal at isa sa akin. Mauna kayong mamili kung anong gusto niya para sa inyo, tapos ihahandog natin. Pero hindi lalagyan ng apoy. Ano nangyari, no? Alam naman natin na yung nangyari doon. Ginayak nila yung kanilang handog kay Baal. Nauna sila. Anong nangyari? Mula umaga hanggang hapon, hindi sila sinipot ni Baal. Kasi ang sabi ni Elias, kung sino magpadala ng apoy, siya ang tunay na Diyos. Yung mga propeta ni Baal, 450 sila. Ang ginagawa nila, nagsasasayaw na sila, sinusugatan na nila yung mga sarili nila para sumagot si Baal sa kanila. Pero inabot na ng hapon, inainsulto pa nga sila ni Elias eh. Sabi, baka naman nasa talikuran yung Diyos mo. Baka naman tulog. O kaya umalis. Hanggang dumating na yung hapon, walang tugon yung Diyos ng mga propeta ni Baal. Hindi tumugon yung kanilang Diyos. Nung time na ni Elias, siya naman ay maghahandog, binuhusan niya pa ng tubig. Binuhusan niya makatlong ulit. At may kanal pa sa paligid. Pumapartida pa. Diba pagka magsusunog ka, hindi mo nang babasahin kasi hindi sisindihan eh. Pero siya pumapartida pa, binuhusan pa ng tubig. Ganun kasi siya kakumpiyansa sa kapangyarihan ng Diyos.
Ganun siya kakumpiyansa na tutugon ng Panginoon. Tapos, nung turn niya na, basang-basa na yung handog. Basang-basa na yung altar. Kasi, inayos niya muna yung altar. Binayak niya yung mga handog. Nanalangin siya. Sabi niya. Nung ikatlo ng hapon sa oras na iyon, sa paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. Yahweh, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Noon din nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato sa lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lang ang Diyos. God, the Lord, He is God. Sabi nila. Nakita nila samantalang yung 450 propeta sabay-sabay nananalangin kay Baal kung ano-ano pinagagagawa sa sarili, walang naging tugon. Si Elias, na lingkod ng Diyos, ng tunay, buhay at nag-iisang Diyos, tumugon sa pamamagitan ng apoy. Ultimo yung tubig sa kanal, yung basang-basa, ay natuyo. Kaya ang sabi ng mga tao, the Lord, He is God. Siya nga ang tunay na Diyos, ang Panginoon. No? Pansin po natin, no? Una, yung paninindigan ni Elias, ang tapang niya, dahil si Yahweh ang kanyang dahilan. Si Yahweh ang kanyang sandigan. Si Yahweh ang kanyang muog. He's grateful. Pangalawa, si Yahweh pa rin ang gumawa ng himala. Kung paano ang mag-ina ay nasustain yung kanilang pangangailangan sa loob ng maraming araw na hindi naubos ang kanilang pagkain, ang harina at langis. Si Yahweh pa rin ang tumugon sa panalangin ni Elias upang ang batang namatay ay manumbalik ang buhay sa kanya. Pangapat, nang hinamon ni Elias ang mga propeta ni Baal, si Yahweh lamang ang tumugon na nagpadala ng apoy upang maipakita sa mga taga-Israel na si Yahweh ang tunay na Diyos. The Lord, He is God. Kaya po nangyari noon, pagkatapos ng contest, patay lahat ng propeta ni Baal. Ang pumatay yung mga taong bayan. Ganun po ang nangyari. Kasunod na po sa chapter 19, eto na po. Tapang ni Elias, mula doon sa umpisa sa 17, sapagkat si Yahweh ang aking muog. Si Yahweh ang aking sandigan. Ang Panginoon ang tumugon sa panalangin. Ang Diyos ang nagpadala ng apoy. Pero dito na po tayo sa panglima, na medyo kabaliktaran. Bakit? Kasi sa pagbubukas po ng chapter 19, ito ang sinabi. Sinabi ni Haring Ahab sa kanyang asawa na si Jezebel ang lahat ng ginawa ni Elias at kung paano pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. So yung 450 na yun, yung sinasabi niya. Kaya, etong tugon ni Jezebel, nagpadala si Jezebel ng isang sugo upang sabihin kay Elias, patayin sana ako ng mga Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito rin oras ang ginawa mo sa mga propeta. Sabihin, gagawin ko sa iyo yung ginawa mo sa mga propeta namin. Hindi aabutin ng bukas o yung oras, katulad ng oras na ito, bagong dumating.
sa araw ng bukas mangyayari sa iyo. Parang yun yung warning niya. Yun yung banta ni Jezebel kay Elias. Ito nakakagulat. Natakot si Elias na mamatay. Kaya umalis siya at nagpunta sa Beersheba o Beersheba sa lupain ng Juda kasama ang kanyang utusan. Iniwan niya roon ang kanyang utusan at mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa ilalim ng isang puno at nanalangin ng ganito. Ano pa rin tayo sa manampalataya? Tinitignan ko lang. Nalalangin siya. Ang sabi niya, Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na, mabuti pa pong mamatay na ako. Kung titignan po natin yung unang apat, ang tapang niya, ang lakas ng loob niya, kahit gano'n na lang yung kanyang tiwala at kumpiyansa kay Yahweh. Pero bakit all of a sudden ganito yung nangyari? Una, natakot siyang mamatay, umalis. Tapos ngayon nananalangin siya sa Panginoon, Lord, pakain mo na nga ako. Hirap na ako, pagod na ako. Mabuti pa na mamatay na ako. Alam niyo mga kapatid, ito po yung nagiging problema eh. Tayo pong mga tao ay ginawa ng Diyos o nilikha ng Diyos na kailangan po natin yung rest. Napakahalaga po ng rest. Diba? Nung nilikha po ng Diyos ang lahat, kasama yung rest, diba? On the seventh day, God rested. Diba? Kaya nga po ang tao, pagdating ng gabi, natutulog. At kahit po sa kasalukuyang panahon sa mga lingkod ng Diyos, maraming ministry na pinagkatiwala sa atin, may mga gawain na kailangang gampanan. Pero bakit may mga lingkod na dumarating sa punto ng kanilang buhay na nangangayaw, nauubos ang lakas, napapagod, sumusuko? No? Kung titignan po natin, parang ganito yung nangyari kay Elias eh. Kailangan po ng rest. Ngayon po kung babasahin nyo yung chapter 19, nagkaroon po ng time doon na binigyan ng Diyos si Elias ng kapahingahan. Bigyan mo muna ng pahinga yung sarili mo. Mag-relax ka muna ng sandali. No? Pagod na siya eh. Sa chapter 17, chapter 18, pagod na siya. Minsan po kasi yung ganyan tayo, sa buhay natin, yung mga alalahanin na yan, isip tayo ng isip. Alam niyo yun? Isip tayo ng isip pero wala namang nangyari. May ginawa ba tayong hakbang? Wala. May nangyari ba? Wala. Yan yung anxiety eh. Ang pinapagod niyan yung utak natin eh. Tapos pag napagod yung utak natin, minsan bumibigay. Nagkakaroon ng nervous breakdown. Masyadong nag-aalala, masyadong natatakot, masyadong nang nai-stress. Itong nangyari kay Elias eh, parang gano'n eh. Bakit siya natakot sa reyna ng Israel? Pero nakalimutan niya yung kapangyarihan ng hari ng mga hari. Walang iba kundi si Yahweh. No? Pansin niyo yun? Ito dahil sa kanyang anxiety. Napagod siya. Napakahalaga po ng pahingahan, mga kapatid. Kaya nga ito, nakakagulat dahil sa unang apat na bahagi, nakita natin ang tapang niya, ang lakas ng loob niya, yung kanyang conviction, yung kanyang confidence kay Yahweh. Pero all of a sudden, ito, tumakbo na siya. Natakot niyang mamatay at humingi na sa Panginoon na patayin niyo na po ako. Mas mabuti yun. Pero alam niyo po, kaya ang title nito, si Yahweh ang nanaigit. Hindi naman po doon natapos ang kwento eh. Actually, yung istorya ni Elias hanggang 2 Kings chapter 2 pa. No?
Pero ito lang po yung gusto kong bigyan natin ng pansin, itong panglimang bahagi. Kasi alam nyo, itong panglimang bahagi na ito, pwede rin natin i-relate yung ating mga sarili. Dumarating tayo sa punto talagang sobrang sipag natin sa Panginoon. Init tayo maglingkod sa Kanya. Gusto natin every time may opportunity mag-serve sa Lord, gagrab natin yan. Di ba? Nakaka-relate ba kayo? Tama ba yung sinabi ko? Nangyayari sa atin yan. At nangyayari din sa atin na may pagkakataon na nangangayaw tayo. An example, itong si Elias. Ano po? Pero ito yung maganda doon eh. Nung nag-uusap na sila, nung binibigyan na siya ng kapahingahan ng Panginoon, sabi sa kanya, ganito ang sagot sa kanya, lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Okay? Pagkasabi nito'y dumaan si Yahweh at umihip ang napakalakas na hangin, sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin si Yahweh. Nang tumigil ang hangin ay lumindol, ngunit wala sa lindol si Yahweh. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat, ngunit wala rin sa kidlat si Yahweh. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Alam niyo po, yung banayad na tinig na yan, sa buhay po natin napakahalaga. Pinakita po ni Yahweh dito kay Elias, may malalaking bagay. Pero wala siya doon sa mga ipinakita niya kay Elias. Lindol, kidlat, napakalakas na hangin, wala si Yahweh doon. Pero nandun, ipinakita ni Yahweh na kahit sa maliit na tinig, nandoon siya. Hindi kinakailangan na laging malaki ang ipakita ni Yahweh o ng Panginoon o ng Diyos sa ating mga buhay. Kahit sa maliit na tinig sa pamamagitan ng napakahinang tinig ng Diyos sa puso po natin, pwede niya pong gamitin ito. Kaya po sa atin mga kapatid, ako po personal, yung moment ng conversion ko, yung moment na oras na ako'y sumampalataya sa Panginoong Hesus, andun yung napakahina at maliit na tinig ng Diyos sa aking puso. Hindi ko po malilimutan. Kaya dito sa buhay ni Elias, sa pagkakataon nito, ginamit ni Yahweh yung kanyang isang maliit na tinig, ang kanyang salita. No? Tayo po sa buhay po natin, mga kapatid, kapag may mga pinagdadaanan po tayo, mga pagsubok, mga problema, alalahanin, tiisin. Saan po ba tayo kumukuha ng lakas? Saan tayo kumukuha ng gabay at patnubay? Di ba dito? Sa salita po ng Diyos. Ang salita ng Diyos, kumbaga sa pagod na si Elias, tayo napapagod din. Saan tayo kukuha ng lakas? Kakausapin mo ba si ate, si kuya, para kumuha ka ng lakas? Hindi. Upang makapanumbalik ang iyong lakas sa salita ng Diyos, tayo lalapit. Sa mga nangyayari sa atin, sa daming problema, ito, sa panahon na ito, napakahirap ang buhay. Laganap ang kasamaan, pasama ng pasama ang mundo. Kaya nga kung wala ang Kristo sa iyong puso, wala kang personal na relasyon sa Panginoon, napakasalimuot ng buhay sa mundo na ito.
Pero tayo pasalamat dahil nasa atin ang ating Panginoong Hesus. Siya yung nagbibigay sa atin ng kakayanan sa mga bagay na alam natin hindi natin kaya. Itong pagtayo ko dito, hindi ko ito kaya. Pero ang Panginoon ang naggagawang maging posible ang bagay na ito. Lahat po tayo may mga bagay tayo nagagawa na alam natin hindi natin kaya, pero ginawa ng Panginoon na kayanin natin gawin. Hindi dahil sa ating sa abilidad natin, kundi dahil sa Kanyang kapangyarihan. No? Pero kung ikaw naman ay isang tao na wala ang Kristo sa iyong buhay, wala kang pananampalataya sa Diyos, wala kang relasyon sa Panginoon, napakahirap mabuhay sa mundo na ito. Tandaan natin, hindi lahat ng batayan ay ang kayamanan o ano man ang meron ka, hindi po yun. Sabi nga nila, no, kaya mong bumili ng mahal na kama, pero hindi mo kayang bumili ng masarap na tulog. Diba? Kaya mong bumili ng magandang mga gamit para pagkain, hindi mo naman kayang bumili ng masarap na ganang kumain. Kaya mong bumili ng Rolex na milyon o daang libo ang halaga, pero hindi mo na mabibili ang oras. Pero kung ikaw ay may personal na relasyon sa Panginoong Hesus, tinanggap mo siya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, sinampalatayanan mo ang Kanyang ginawa, na tinubos ka niya sa kaparusahan sa impyerno dahil sa iyong kasalanan. Kung ito'y pinaniwalaan mo, mahirap man ang buhay, pero masaya ka dahil sa presensya niya sa buhay mo. Si Elias, hindi naman siya magiging ganun katapang kung wala ang Diyos. Kung wala si Elias, kung wala si Yahweh sa kanyang buhay. Gayun din po tayo sa panahon na ito. Magagawa lang natin yung mga bagay na yon, yung mga unang apat na nabanggit. Magagawa natin yon dahil sa presensya ng Kristo, ng ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Kaya salamat sa Diyos dahil inihayag niya yung kanyang sarili sa atin. Nakilala natin yung nag-iisang tunay at buhay na Diyos. Ang Diyos na nagkatawang tao. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, na ating manunubos, ang ating tagapagligtas, at ang nag-iisa na umibig sa atin ng labis. He loved us unconditionally. Salamat sa Panginoon. Papuri sa Diyos sa ating mga buhay.